Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. O yung inuna kong video na sa bali pinaka-entrada ko sa aking vlog ngayon, yun ho yung gagawa natin ngayon ng reaction. Gagawa ko ng reaction patungkol ho dito kay Bishop Perez. Itong na ilang beses ko na rin to siya na i-vlog o na gawa ng opinion. Itong si Bishop Perez ay ako'y nanghinayang sa kanya kasi wala na ho siya. Ako'y nalulungkot din kahit nga hindi ko siya nakita ng personalmente sa Espanyol pa. Pero nanghinayang ako sa nangyari sa kanya dahil bali na siya. Pumanaw na ho siya. Ito ho yung obispo na supporter ho to ni dating Pangulong Duterte at dito sa mga Duterte. Okay, bago po natin gawa ng reaction ang iba pang mga video niya na ibalik natin lang ha. Abangan niyo yung video niya na sinasabi niya. So, shout out muna dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa ang lugar, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang araw o anumang oras ninyo mapanood itong video na to, itong vlog na to. Marami po salamat sa inyong suporta at ako'y natutuwa dahil hanggang ngayon patuloy ho kayong sumusuporta sa ating YouTube channel. Pasensya na po, na-emotion lang kasi ako dito sa kaya Bishop Perez. Mga kapwa ko OFW sa mga nagkaiba't ibang bansa po sa buong mundo, dito sa Spain kung saan po kami nagtatrabaho. Sana po na maayos ang inyong sitwasyon ngayon sa kalagayan sa ating basta lahat okay sana ang inyong sitwasyon ngayon. Ito na. Yung nangyari kasi nito, di ko alam kung anong dahilan itong ikinamatay nito ni Bishop Perez. Efren Perez. Bishop Efren Perez. Yun ho yung pangalan niya. So nagulat ako noong nag-pop up ho to siya sa aking social media. Sabi ko, nanghinayang talaga ako. Dahil ito siya kasi na i-vlog ko to na gusto niya talagang maibalik ang mga Duterte sa panggobyerno. At sayang lang kasi si VP Sara ay nag-declare na ho ng kakandidato ng pagka-presidente at hindi niya naabutan itong plano ni VP Sara na magiging presidente sa Pilipinas kasi nga sabi niya matitino. Panoorin niyo yung video niya. Kung maaari tapusin ninyo yung video niya na kung gaano niya kamahal ang mga Duterte, gaano niya karespetado ang mga Duterte at gaano niya pinangarap na ang mga Duterte makabalik. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, iyan yung matatapang.
Dapat ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never! And never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. No. Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yon na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay, nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Kayo ba'y nakatanggap na? Oo, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikin. Ako pinagdidiro lang, pero iyon po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama. Binibigay natin sa 4-piece. Yang dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. 1 oras lang ang naipapile 8 hours. So walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? Tango naman. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo, nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap.
Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yun, ako po ay matutuwa. Ako, pangarap ko talaga din na itong obispo na to ay makita ko sa personal. Kaya lang, nung nawala na siya, sabi ko, ang sayang naman ito. Kasi sa panahon ngayon, bihira na lang talaga yung mga obispo, mga kardinal, mga pare na kakampi dito sa mga matitino ngayon talaga. Yung sinasabi niya, di ba? Abay, ang mga matitino. Abay, ang mga kurap ngayon, bumabalik na. Kaya ganun ang ano niya. Ayaw niya sa mga korupsyon, ayaw niya ngayon sa nangyari sa Pilipinas. So, sa kasamaang palad ay pumanaw ang itong obispo na to. Sayang na sayang talaga ako sa kanya. Dahil ho dito sa kanyang suporta sa mga Duterte na totoong suporta. At sana dadami pa na mga Bishop Efren Perez po ang manawagan ng makabalik pa ho ang itong mga Duterte sa panggobyerno kasi nga ito naman talaga ang totoo nating pag-asa ngayon na makabalik. So sa pamilya po ni Bishop Efren Perez, condolence po sa inyo. Sana po Bishop, yung legacy mo na iniwan sa mga taong nakakaintindi, taong naintindihan namin ang iyong pangarap, naway bigyan ho ng magandang pananaw sa buhay gaya ng ginawa mo sa mga tao na ginawa mo sa homily, na sana ho kahit wala na ho kayo, gabayan, sana igabay nyo pa rin ang mga sinasabi po ninyo na magbago pa ho itong yang Pilipinas na yan. Kasi kawawa na ho talaga ang taong bayan. Lalo dyan sa nakatira sa Pilipinas. Sa akin, okay lang na nakikita ko sa tuwing balita na ganito na grabe. Ngayon nga palit na naman ang leader ng mga senador. Kung ano nangyari ba? Ano ba talaga ang gusto sa mga politician sa Pilipinas? Hindi na natin alam ngayon kung sino ba talaga ang tagapagtanggol sa atin. Sino ba talaga ang pwede nating takbuhan kapag ganitong sitwasyon na ngayon na ang nakikita ko sa Pilipinas yung crisis na sa politika. Hindi na ho ito normal sa pangyayari sa Pilipinas. Sana ho magising kayo dito sa sinabi ni Bishop Efren Perez na para sa akin masakit ang kanyang iniwan, kaya lang hindi na nga talaga siya umabot nga dito sa kay VP Sara na magiging presidente. Sana magdilang anghel po kayo, Bishop, na tatahimik ho itong bansa na to at magiging totoong presidente na talaga si VP Sara para ho yung pangarap mo, panaginip mo, yung kinabukasan sa Pilipinas, ang gusto mo ay magbago. Saludo po ako dito sa obispo na to dahil kayo po talaga ang naglabas ng saloobin, kasi alam naman natin yung mga ibang mga obispo dyan, mga cardinal nga, mga pare, alam naman natin kung ano ang ginagawa nila sa kanilang sarili din. Sarili din interest din. Kasi nga, ang mga simbahan ngayon, mga media, mga ano pa dyan, yan ang nauso na ngayong sinasabi sa mga tao Yung malita na. Hindi na ho ito, hindi na kagaya na binibigyan ng ganito ang ano ngayon, malita na. Pag nakatanggap ng malita, sinasabi, ay tatahimik yan kahit mali na yung direksyon ng sa Pilipinas ngayon, pilit pa rin nilang sabihin na tuwid pa din. So ang kawawa talaga yung mga naapektuhan ng gusto tayong mahihirap. Yung mga politician yan, naapektuhan ba sila sa problema ngayon? Hindi sila naapektuhan. Kaya umalis na lang ho itong obispo na to. So, naway sumasalangit po ang inyong kaluluwa, Bishop Efren Perez, kasi hanggang dito at saka dito, binabaon ko talaga yung mga sinasabi mo. Dahil bihira na ngayon ang nagsasalita dito sa mga Duterte na sana makabalik. Karamihan parang
minamaldisyon na nila itong mga pamilya na to na nakikita ko naman para sa akin, ewan ko lang sa iba. Nakikita ko talaga na karapat dapat naman talaga silang makabalik sa pwesto. Karapat dapat naman talaga silang mamuno ulit sa Pilipinas. Gawa nitong nangyari ngayon sa Pilipinas na sobra na talagang gahaman. Sabi nga nila, malita-malita na. Tapos ang laman sa malita, kanino nang galing ho yan? Bulsa ho natin ho yun. Kaya nasaktan ako sa pagkawalan nitong obispo na to kasi hindi ko talaga akalain na makita ko sa social media na ang kanyang mga iniwan na mga salita. Pero para sa akin, ang paiwan pa rin yan dito sa utak ko at saka dito ko. Kasi bihira na tayo makakita ng obispo ngayon nagsasalita against sa gobyerno. Wala na halos magsalita kasi nga nabayaran na sila o kaya natakot na o kaya anong pinagagawa sa kanila. Kasi alam naman natin kapag nagsasalita ngayon sa against sa gobyerno, ang kapalit niyan, gigipitin ka. Pero itong pare na to sa loob ng mahaba-habang panahon, hindi siya takot na magigipit. Ang importante sa kanya, ilabas ang kanya sa loobin na hindi niya nagustuhan itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kasi nga gusto niyang ibalik ang mga Duterte. Kaya lang, ang laking sayang dahil wala na ho siya. So, ipagdasal po natin si Bishop Efren Perez na sana sumasalangit po ang kanyang kaluluwa.